Po ba nung bumagyo? Dito yata sa amin, bagyong-bagyong nundoy kami, tapos sa kabilang parte, summer na summer. Kami binaha, ano? Nakakaano yung weather at abrupt weather changes natin ngayon. And today we are celebrating a very important milestone for our church in Gunma, no? Ngayon po yung kanilang inauguration of the new building. Ngayon po, kaya iba po natin kapatiran naki-join po sa pagsa-celebrate doon, ano? So, in preparation po yan para sa darating nating anniversary next week, para sa 15th anniversary po ng ating mga kapatiran sa Gunma. Okay? So, a little bit of encouraging story para po sa inyong mga kapatid. Familiar po ba kayo dito sa tatlong magkakapatid na to? Yung three famous na magkakapatid sa Bible, sa New Testament. Yung tambayan, yung bahay nila tambayan ni Jesus. Yung close na close sila. Sino po yun? Si Martha. Very good. Si Martha, si Mary, tsaka si Lazarus. Ito po yung mga ni Jesus. Maliban sa barkada niyang apostles, ito po talaga yung mga BFFs niya, yung talagang magaan yung loob niya sa kanila. Pag may time siya, dumadaan siya sa house nila. And a little bit of background, no? Si Lazarus po yung binuhay ni Jesus, no? 4 days na siyang patay. And then they asked for Jesus to bring him back to life, no? Yun po yung si Lazarus. And si Mary naman, Mary of Bethany, no? Ito, siya naman yung babae po na naglagay ng spikenard na oil sa feet ni Jesus. Tapos pinunasan niya ng buhok niya, no? 1 week before mag-persecute si Jesus, no? Magsisimula yung persecution si Jesus. So, ito yung mga magkakapatid na to. Pinakamalanda po si Lazarus, sumunod si Martha, tapos bunso si Mary. So, one day, isang araw, napag-uwi si Jesus sa Bethany, no? Ito po yung lugar nila. Dumaan na siya, tumambay po siya sa house ni Martha and ni Lazarus, no? Nag-stay siya dun sa house nila for a meal. Hindi nabanggit sa Bible kung dinner, hindi siguro almusal, baka tanghalian or dinner po, no? Dumaan po si Jesus at yung mga apostles. And we can see that itong mga kapatid na to, they are well off. Hindi rin nabanggit kung may nanay sila, baka orphaned na sila during that time, no? Pero mayaman po itong magkakapatid na to kasi na-accommodate na lahat ng mga apostles ni Jesus. And prepared talaga si Martha kasi sabi nga, si Martha ay very efficient, very hospitable. Siya talaga nagkakanda-ugaga siya sa pag-prepare, pag-iintindi sa mga bisita niya, dun sa mga apostles, no? Tapos, she cared for the physical needs of the guests, no? So, tapos si Mary, ginawa niya, dumating si Jesus, after siguro magpagpagpagpag ni Jesus, maghugas ang kamay tsaka paa, naupo na dun sa paahan ni Jesus. Di siguro yung kapatid, ang galing ng kapatid kong bunso. Busy. Busy ako dito, ikaw naupo ka dyan sa paanan ng ating Panginoon, no? So, na-distract dun si Martha, sabi niya, tatatlo na nga lang kami, iniwanan pa ako nung mabait namin bunso sa pag-asikaso ng mga ligpitin tsaka mga prepare ng pagkain. At dinilapitan niya si Jesus, no? Sabi niya, Jesus, I will read the exact words that she said. No? Sabi niya, Lord, do you not care that my sister left me to serve alone? Sabi niya gano'n. Therefore tell her to help me. Sabi niya gano'n. Sinabi, di ba ang close talaga nila, no? Nasasabi ni Martha kay Jesus, inutusan niya, sabi mo nga dyan sa kapatid mo, siya umupo dyan, tulungan niya ako dun sa mga gagawin namin, no? So siguro bad trip na siguro si Martha during that time, no? Pero Jesus replied, sabi niya, napaka-calm nung binasa ko po yung Bible, napaka-calm ng pagkakasabi ni Jesus, sabi niya, Martha, you are worried. You are worried and troubled about many things, sabi niya. But one thing is needed, and Mary has chosen the good part. This good part which will not be taken from her. Sabi po yun sa Luke 10 verse 42. So ano yung pagkakaintindi natin dito? No? May isang natatarantang ate at meron namang isang bunso na kampante. So let me ask you to this moment, mga kapatid, are you having your Martha moment today or are you having your Mary moment today? No? So Jesus, hindi ni-rebuke ni Jesus, sabi niya, huwag kang magtrabaho dyan, hindi niya ni-rebuke. Actually, yung diligence ni Martha ay talagang na-appreciate ni Jesus kasi talagang iniintindi talaga sila. Yung hindi lang na-discern ni Martha during that time is sana nakikinig siya during that time kay Jesus. Kasi minsan lang dumayo si Jesus doon at mag-share, about mag-fellowship sila while eating, So today, mga kapatid, if
you are having that Martha moment, no? Full of worries, dumating ka ba dito sa simbahan, ano ba susutin ko, hindi pa nasa yung uniform ko bukas, naku yung babaunin ng asawa ko bukas, wala pa, hindi pa ako nakaka-grocery, wala ako sasabayan mamayang hapon. Baka are you having that Martha moment right now? I'm encouraging you to sit back and relax, watch a movie, no? And have this Mary moment right now, no? Let us sit back, let us sit at the feet of Jesus, no? And let us worship Him, no? Freely, walang pumipigil sa atin dito. Mag-awitan tayo, let us praise and worship Him during that time, no? Tayo mag-aawitan, magsayawan tayo, and then when the preaching comes, makinig po tayong maigi kay Jesus. Kasi that is the part na hindi mawawala, hindi mananakaw ng kaaway sa atin. Sabi po sa Matthew 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all will be added unto you. So I found this a very nice meaning of focus. No? Let us focus this afternoon. Focus, para madaling natin matandaan, F-O-C-U-S, no? Fix on Christ's ultimate sacrifice. Focus. Fix on Christ's ultimate sacrifice. Sabi mo sa kapatid, katabi mo, focus. Focus. Ang galing yung isa, hindi na-focus talaga siya, nakalabit na siya. Hindi nakikinig, hindi talaga focus siya. Very good. Ayan. Amen. So, let's have that merry moment tonight. Amen. This afternoon, okay? Kapatid tayo mag-awitan, magpuri sa Panginoon, at tayo po ay sisimulan ng music ministry para sa ating opening song. Si Sister Donna para sa opening prayer. Magtayo na po tayo.